ni Larry dyan, baka di siya mag-enjoy sa testimony ko. Palakpakan po natin ang ating Lord. Amen. Hallelujah. Tunay na, alam niyo kanina may blazer pa ako, medyo mainit, kaya po pagpasensyahan niyo na yung itsura ko. Talagang, tama po yung sabi ng ating MC, she's my kababata, we're young, mga 10 years ago. 18 tayo no, 10 years ago, 28 lang kami ngayon. Ilang ang gusto kong sabihin. Still young, of course, opo. At alam niyo naman po, ang ating Diyos, talagang pinapabata tayo, no? Lalo na ang hilig natin sa picture, ang dami bumabata. Talaga po. No, sabi ko, baka tingin ko pabata ng pabata, talaga pong laging nasa uso yung mga damit natin, ano? Kahit saan po magpunta, kahit McDonald's, may picture, nakakatuwa naman talaga. No? Pero sabi ko nga po, Lord, kung yan pinapadevelop, walang picture yan sigurado. Hindi pinapadevelop, libre, no? Kaya, no, purihin po natin ang ating Diyos. Ngayon po, we will talk about the, sabi nga, talk of the town, na talagang hindi naluluma, pabago ng pabago, at sa inyo po, nagle-level up. We will talk about stress. Yan, nagle-level up ang stress, di po ba? Talagang yung, yun nga po yung stress na gusto kong tanungin sa inyo. Sino ang may kailangan ng stress? Yada, di ba? Sino yung may gusto ng stress? Sabi, hindi ko kailangan pero gusto ko ng stress. No? Pero kapag po ang tinanong, sino ang may stress? Lahat. Kaya pag tinanong na kailangan mo ng stress, ayoko na, meron na ako niyan. Gusto mo ng stress, ayoko na rin, meron ako niyan eh. No? Ito po yung buhay natin ngayon na meron pa rin mga tao inside, no? Na hindi nila alam ang salitang stress. Na meron akong friend, sabi niya sa akin, tanungan sa akin, bakit daw hindi ako nai-stress? Hindi ko naman alam ang salitang stress. Alam niyo po, may good thing, may positive thing ang hindi mo alam ang stress, may negative thing din ang hindi mo alam ang stress. Bigla-bigla mo na lang malalaman, nasa ospital ka na at ikaw ay suka ng suka at hindi mo alam anong nangyayari sa'yo at biglang sasabihin sa'yo ng doktor, stress yan. Diba? Doon ka pala unang masashock. Bakit ako nagkaroon ng stress? Kasi minsan, stress, nahihiya tayong aminin na tayo ay nai-stress. Kahit po ang inyong lingkod, maraming nagsasabi sa akin, hindi ka yata nai-stress. No, siguro po nung una hindi ko lang alam kung ano ibig sabihin ng stress. Pero ang gusto po ng Lord na malaman natin ngayon sa ating buhay is the stress-free. No, dalawang dalawang meaning. Habing ganon, malaya sa stress or libre ang stress, kaya kuha ng i-stress yan. Lalo po sa mga girls, no? Mahilig po tayo dyan. Mas malaki yung tawag dito, percentage namin, no? Sa mga salitang stress. Then, kaya nga po ang mga lalaki, minsan pupunta po tayo sa ospital, masakit ang tiyan natin, hindi natin maintindihan, sasabihin na lang po ng doktor sa atin, stress. Nakita niyo naman po ang stress, di ba? Pag kayo nagpunta sa ospital, pag uwi niyo, isang bag ang inyong tawag ito, gamot. No, dahil talaga naman, stress lang yung sakit mo, no? Bakit naman pagkadami-dami ng gamot? Alam niyo po ba sa Pilipinas, ang stress ngayon, level up. Depression na ngayon. At ang mga Pilipino, in English lang, natuwa na. Ang dami na nilang may sakit na, depressed. Ay, naku po, kahit sino, meron pa nga hindi ko lang alam yung word merong, biposa, ano ba yun? May mga ang mamahal ng gamot. Porkit uso, nakikijoy. No, meron pa, pupunta namin ng ospital, isang pagpasok namin gano'n, nandito yung counter, no, ng mga magpapatingin sa doktor. Aba, may special na lugar siya doon. At nakalagay doon, anti-depression. Ang daming nakapila kaya. Hindi sila nahihiya. No, kumbaga, hindi tayo darating sa salitang depression, mga kapatid ko, if we know na pwede pala tayong mamuhay, no, ng stress-free. I'm not talking about nothing na makaka-stress, kaya lang po, pwede palang ma-minimize ang stress, no, para hindi na tayo dumating sa sakit. Stress, normal, pero ang depression, sakit yan. Kaya, pupunta po muna tayo sa salitang stress, no, para at alam natin ngayon, marami po na kapag na-depress na, hindi na nila alam kung ano ang gagawin sa kanilang buhay, na tayong hindi natin nararanasan yun, mahirap nating maintindihan. No? Kaya pumunta po muna tayo sa word na stress. Ano ba ang sinasabi ng Panginoon sa atin? God's promise of stress-free living.
na kung makikipagbukasan po kayo sa Matthew 6:25 to 33, medyo mahaba po siya. Ito po ay pinaikli lang, no? Dahil nandito na yung mga bagay na pinagwo-worry natin that can cause us stress. No, kung babasahin po natin dito, sabi po ng Lord, may promise siya sa atin in Matthew 6:25 to 33. Sabi po dyan, do not worry about your life. Look at the birds of the air. Why do you worry about your clothing? Consider the lilies of the field. If God so clothed the grass of the field, will He not much more clothe you? But seek first the kingdom of God. Do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble. Nandyan po minsan ang pinag-uumpisahan or the basic, no, na pinanggagalingan po ng ikinababahala natin that can cause us stress. Manalangin po muna tayo. Aming Diyos, maraming pong salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Lord, na naririto ka, ikaw ang niluluwalhati namin. Hayaan mo aming Diyos na in every word na ibinibigay mo sa amin, Panginoon, mangusap ka sa bawat isa. Ikaw lamang, Panginoon, ang nakakaalam ng tunay naming nararamdaman ngayong oras na ito. Kaya hayaan mo aming Diyos na walang makasagabal, Panginoon, sa pangungusap mo sa amin. Ikaw ang yumakap, ikaw ang mangusap, ikaw, Panginoon, ang makita, Lord, sa buhay ng bawat isa. Gawin mo lang pagpapala, Panginoon, daanan ng pagpapala mo, aming Diyos, ang inyong lingkod. In your mighty name, Lord Jesus, we pray. Amen. Hallelujah. So nakita po natin, ano, that is the basic, no, na pinanggagalingan ng pag-worry natin. Kaya nga po, minsan mag-aalala ka, wala akong pambiling damit, wala akong pambiling pagkain, ano ba itong nangyayari sa buhay ko? Ang sabi ng Lord, don't worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Iisipin mo ba yung kinabukasan kung ngayon pa nga lang tarantang-taranta ka na? Dadagdagan mo pa ba yung iyong kinabukasan? Doon pa lang po sa ating Biblia, nakakabasa na po tayo ng stress, not knowing na ito palang word na to has the same meaning sa stress, no? Ito po yan, the definition of stress, a factor that creates a mental, emotional, or physical damage. Yung stress po, pag merong isang bagay na kinaiirita mo, kinaiinis mo, kinasasama ng loob mo, or sinasabing nakafocus ka doon at hindi ka na nag-e-enjoy, yun ang nakaka-stress. Kaya po minsan hindi natin alam talagang na problema tayo masyado sa anak natin, na problema tayo masyado sa asawa natin, hanggang sa na problema ka sa mga kaibigan mo sa trabaho mo, hindi mo napapansin na i-stress ka na pala. Mamaya po, palalawakin natin kung ano yung mga nararamdaman natin about stress. Sa Old Testament po, the terms affliction, nababasa niyo po yan sa English, na affliction, the pressure which affects a person's life. It means, in Greek, anguish, burden, persecution, tribulation, and trouble. Pag po nabasa nyo ang word na affliction, it has the same meaning sa stress. No? Yan po, kapag tinagalog, masasabi po natin sama ng loob o paghihirap ng kalooban. Talagang yung lagi mong iisipin, naranasan mo palagi na talagang pag yun ang inisip ko ng inisip, talaga pong napakahirap. Sabi nga po, it is very hard to move on, lalo na kapag nai-stress ka na. Nakikita po natin yung mga tao, no? Like kanina, meron akong friends. Oh, payat mo na. Stress kasi ako. Ay, totoo po yun. Alam niyo po, madaling magpapayat ang stress, pero pwede rin tumaba. Kaya mag-ingat po kayo doon. Mamili kayo kung ano yung gusto nyo. Mas gugustuhin ko na yung pumayat. Kung na-stress din lang naman ako, no? Kaysa naman tumaba. May tumataba din sa sobrang